Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Janela Bianca Aguilar at ito po ang aking Day 238 devotion para sa ating 365 daily devotion pinamagatang Ano ba ang Reformation? At ang topic natin ngayon ay Reformation. Sabi po dito yung concept na Reformation. The Reformation was a movement rooted in the recovery of biblical truth during the 16th century Reformation. While it emphasizes God's grace and the authority of Scripture, it was far more than a debate about salvation. The Reformation shaped a rich theological vision marked by a high view of Scripture, covenantal thinking, unity in core confessions, reverent worship, and the Lordship of Christ over all of life. It influences how we understand God, the Church, the world, and our purpose. Embracing the Reformation means being grounded in the gospel, growing in grace, and seeking to glorify God in all things. At ang Bible verse matatagpuan sa Acts chapter 17 verse 11. Now the Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. Sa Tagalog po. Ngayon, ang mga ito ay higit na mararangal kaysa sa mga taga Thessalonica, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. At ang teachings natin ngayon ay number 1. Reformation is about the return to the Bible. Ito po yung Reformation, ibig sabihin yung parang nagbabalik ang loob po ulit tayo sa pagbabasa or sa patuloy natin na pagkilala sa ating Diyos, na kumbaga parang yun nga nagbabalik loob na tayo, lalo na sa Bible, kasi diba nandun lahat ng katotohanan, lahat ng mga bagay na hinahanap natin ang kasagutan nandun kulat. Kaya ayun po yung ibig sabihin ng Reformation. And number 2 po, Reformation is about the gospel of grace. Ito po ibig sabihin nyo, Reformation, ito po yung gospel, ito po yung salita ng ating Diyos na. At syempre yung grasya, yung biyaya niya rin na nandoon, about gospel siya of grace. Ito po yung salita na puro mga blessings, mga biyaya, grasya, ganun po. And number 3, Reformation is about Lordship of Christ. Ito, yung Reformation, ibig sabihin parang ano ka rin talaga na willingness ka rin talaga na talagang magpasakop sa Kanya, na pinapamuhay mo yung buhay na meron siya, at handa kang sumunod sa kahit ano mo iutos or nakasaad na kailangan nating sundin, na dapat alam na natin, syempre malaki na alam na natin kung anong tama at mali, kaya alam na natin dapat kung anong dapat sundin natin. And the application naman po, para ito ma-apply sa ating buhay. Number 1, seek the original source, the Bible. Ito po, yung original, syempre hindi naman to pwedeng ipagkahulugan mo sa lahat, sa mga iba't ibang lingwahe, kundi sa Latin lamang. Hindi mo pwedeng parang guluhin yung meaning nito. Diba may ibang part doon na may ibang part na mahirap unawain kasi malalalim na salita, pero hindi ibig sabihin na kung saan mo na lang siya ihalin tulad, or kung saan mo na lang siya bigyan ng kahulugan. Mali po, kasi kailangan sumusunod pa rin tayo, kasi sa original pa rin dapat tayo nakafocus, which is yung kahulugan nun, which is yung sa Latin word pa rin, hindi sa kung ano man. And number 2 po, share the gospel of God's grace. Ito po, i-share po natin yung kautusan or yung salita niya sa ibang tao, para syempre diba sabi niya, share the gospel to all the nation. Yun yung pinapagawa niya sa atin talaga. Gusto niya lahat ng tao ay magsambat, itaas siya. Yun po dapat yung kailangan natin gawin, i-share natin, ano natin sa iba, ipaalam natin sa iba kung ano talaga siya at kung ano yung totoo. And number 3 po, surrender all under the Lordship of Christ. Ito po, isurrender po natin lahat sa Kanya. Kasi diba,
lagi naman din sinasabi na wala talagang imposible sa kanya. Basta maniwala ka lang at maniwala ka lang at talagang sundin mo kung ano yung gusto niyang gawin mo para sa kanya. Hindi lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po matutunan kayo. At huwag natin kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay. And God bless po sa ating lahat.